muli kami ay makikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, na sa pamamagitan ng iyong salita kami po ay mapalakas at kami po, Panginoon, ay mahamon na kami, O Diyos, ay lubos na magtiwala sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, na sa mga kahirapan at mahirap na sitwasyon na aming nararanasan sa pamamagitan ng iyong mga salita, O Diyos, ay maunawaan namin na ikaw ang Diyos na kumikilos at hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Ikaw ay laging merong mabuting layunin at ang iyong layunin ay para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa iyo at sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Dalangin ko, O Diyos, na ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan habang kami ay nakikinig ng iyong mga salita. Dalangin ko na ikaw po ang maluwalhati at maparangalan sa mensahe sa umagang ito. Purihin ka, ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Itong linggong ito ay matatawag na isang malungkot na linggo para sa ilang mga kapatid natin sa pananampalataya. Wala rito pero nasa ibang lugar. Ang isang anak ng miyembro ng kaibigan kong pastor na kasama namin sa fraternal ay binawian ng buhay dahil sa sakit na leukemia. So itong batang ito ay madalas na naisasama ko sa aking personal prayer. Pero alam nyo, bagamat nasa mahirap na sitwasyon ang mga magulang ng batang ito, ay makikita natin ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sa isang post ng magulang sa page na kanyang ginawa para sa kanyang anak ay kanyang sinabi, sabi niya, yan, sabi niya, lubos kaming nagpapasalamat sa Diyos sa bawat oras, araw at taong pinahiram niya sa amin si Basti, palayo ng bata. Si Basti sa amin upang makasama, mahalin at alagaan. Bagamat napakasakit ng aming pagluluksa, pinangahawakan namin ang katotohanan ng wala na siyang sakit at paghihirap, nasa payapa na siyang piling ng ating Panginoon. So, yan yung post ng kanyang nanay. Mahaba yan, ngunit kung babasahin natin ng lahat, maubos yung ating oras. So, at isa ring kilala kong pastor at friend ko rin sa Facebook na naging teacher namin sa Preacher's Lab nung matin kami ni Brother Ryan. Nasa mahirap silang sitwasyon ngayon sapagkat ang kalagayan ng kanyang anak ay delikado, na ang anak niya ay nasa sinapupunan pa ng kanyang asawa. Ngunit sa ganitong sitwasyon, may kita natin ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Sa kanyang post ay sinabi, ito medyo mahaba ito dahil yung message natin ay kasama rito sa post niya. Okay? Sabi niya, dito ko natatagpuan na ang mga malalalim na pananabik ng puso ay tanging kay Heso Kristo lamang tunay na nasasapatan, sapagkat siya ang dakilang manggagamot. Dahil siya ay nabubuhay, mayroon tayong katiyakan ng panahong wala ng kamatayan. Kasi sa panahong ito, hindi niya alam kung ano mangyari sa kanyang anak. Okay? Dadalhin niya tayo sa ganap na katuparan ng kanyang kaharian, kung saan wala na ang kasalanan at lahat ng bunga nito. Ang ibinibigay niya ay higit na dakila kaysa anumang mabuting balitang maaring marinig ng isang tao sa ospital. Sa kanyang pagbabalik, pagkakalooban niya tayo ng bago at maluwalhating katawan. Maaring sabihin ng mga doktor kung ano ang nangyayari sa ating katawan, ngunit si Kristo ang nagsasabi kung sino talaga tayo. Maaari nilang matukoy ang kalagayan ng ating pisikal na katawan, ngunit si Kristo ang naghahayag ng ating tunay na kalagayan sa harapan ng Diyos. Maaari silang magsalita tungkol sa mga posibilidad at maaaring kahinatnan, ngunit si Kristo ay nagbibigay ng mga pangakong hindi kailanman mabibigo. Ang kanilang mga salita, bagamat mahalaga, ay nakatuon lamang sa kasalukuyang panahon, ngunit ang mga salita ni Kristo ay umaabot hanggang sa walang hanggan.
Maaaring tingnan ng mga doktor ang aming anak sa sinapupunan at magsalita tungkol sa mga panganib o komplikasyon. Ngunit si Kristo ay nakakakita ng mga bagay na hindi kayang makita ng sinumang manggagamot. Siya ang may lalang ng munting buhay na iyon, ang siyang humubog sa bawat bahagi ng kanyang katawan ayon sa kanyang matalino at ganap na layunin. Bago pa man siya masuri ng sinumang doktor, itinalaga na ni Kristo ang lahat ng kanyang mga araw. Bago pa man magkaroon ng anumang pagsusuri o diagnosis, ang kanyang buhay ay nasa ilalim ng pamamahala ng makapangyarihang soberanong mga kamay ng Diyos. Walang ultrasound, scan, o anumang pagsusuri ang makapaglalagay sa aming anak sa labas ng saklaw ng kanyang banal na probidensya. Okay? So, yan yung kanyang post. So, English yan, translated na yan. Okay? Mula sa kanilang mga sinasabi, may kita natin ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon sa kabila ng may hirap na sitwasyon. May kita natin na kanilang lubos na nauunawaan ang soberanong kamay ng Diyos sa bawat sitwasyon, kahit sa panahon ng mga may hirap na sitwasyon. At alam nyo, ito'y nakakapagpalakas, nakakapag-encourage, at the same time ay nakakahamon para sa bawat mananampalataya. Na anuman ang ating sitwasyon, lagi nating tandaan na ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng soberanong Diyos. Siya ay may mabuting plano para sa ikabubuti ng kanyang mga anak at sa ikaluluwalhati ng kanyang banal na pangalan. At makikita din natin ang kanilang pagkilala na ang buhay ng tao ay nasa kamay ng Panginoon. Okay? Ang buhay ng tao ay nasa kamay ng Panginoon sapagkat siya ang buhay. Ang Diyos ang buhay. At may kita rin natin ang kanilang paghawak sa pangako sa muling pagkabuhay kung saan wala ng kamatayan. At ito ang magiging mensahe natin sa umagang ito. At naway mapalakas tayo at mahamon sa mensahe ng Panginoon. May pagbukas kayo sa akin sa John chapter 11 verses 25 to 27. Pero ang message natin ay from verse 1 to 27. Pero para maging maikli na lang, verse 25 to 27 na lamang yung babasahin natin. So kung sino po ang makakita, pwede pong tumayo. Okay? May nakita po, John chapter 11 verses 25 to 27. Sige po. Verse 25 to 27. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Verse 27. Sumagot siya, Opo, Panginoon, sumasampalataya po ako sa inyo at naniniwala kayo nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na papalito sa daigdig. Okay. Sa isang silence sa ABAB. Meron bang ABAB? Aray. Ikaw na. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sumasampalataya sa akin, pagkaroon siya mamamatay ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay ng pagkabuhay. Pinaniniwalaan niyo ba ito? Sinabi niya sa kanya, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos at siyang darating sa sanlibutan. Okay. Puri ng Diyos sa pagkakabasa ng kanyang banal na salita. Sa John 11 ay makikita natin ang pinakadakilang himala na ginawa ng Panginoong Jesucristo. At ito yung pagbuhay niya sa isang patay. Ang muling pagkabuhay ni Lazaro ay hindi lamang pagpapakita ng kapangyarihan ni Kristo sa kamatayan, kundi isang pagpapahayag ng kanyang pagkakakilanlan bilang Mesyas. Okay? At anak ng Diyos. Sa kabanatang ito, matututunan natin na ang ating mga paghihirap, mga pagdurusa, at maging ang kamatayan ay nasa ilalim ng soberanong pamamahala ng Diyos para sa kanyang kalwalatian at sa ikabubuti ng kanyang mga anak. So,
balikan natin sa yung background nito from verse 1. Okay, sa panahong 'yon, si Lazaro ay may karamdaman. May karamdaman si Lazaro. Sino nakakilala kay Lazaro? Pamilyar kay Lazaro. Okay? So si Lazaro, meron siyang karamdaman. Kaya ang magkapatid na sina Maria at Marta ay nagbalita sa Panginoong Jesucristo tungkol sa kalagayan ni Lazaro. Marahil sila ay nagpadala ng taong magdadala ng balita sa Panginoong Jesucristo tungkol sa kalagayan ni Jesus Christ. O sila mismo ang pumunta kay Jesus Christ. Pero malaki ang possibility na nagpadala sila ng tagapagbalita kay Jesus Christ tungkol sa kalagayan ni Lazaro dahil sila ang nagbabantay sa kanilang kapatid. Okay? Nagpadala sila ng magbabalita kay Jesus. Pero, imbes na si Jesus Christ ay pumunta kaagad sa bahay ng magkakapatid, alam niyo ang ginawa ni Jesus Christ, na natili pa siya sa kanyang kinaroroonan ng 2 araw. Okay, urgent na yon. Kaya gusto nilang papuntahin si Jesus para gumaling si Lazaro. Urgent na yon. Pero si Jesus Christ, hindi kaagad siya pumunta, kundi nanatili pa siya ng 2 araw. Alam niyo, sa paningin ng tao, tila mabagal ang pagkilos ng Panginoong Jesucristo. Kasi, pwede niyang pagalingin si Lazaro. Dapat agad na pumunta siya. Pero, sa pananaw ng Diyos, ang lahat ng nangyayari ay ayon sa kanyang perpektong plano. Okay? Ang sabi sa verse 37, sinabi naman ng ilan, napagaling niya ang bulag. Bakit hindi niya napigilang mamatay si Lazaro? Marahil iniisip ng mga tao noon na kung nakapunta kaagad si Jesus Christ sa bahay nila Lazaro, ay napagaling niya si Lazaro. Hindi sana namatay si Lazaro. Diba? Parang sa pananalitang niya, may kita natin na parang sinisisi nila yung pag-delay ni Jesus Christ. Okay, pero may magandang plano ang Panginoon, kaya nangyari ang lahat ng ito. Iba ang paraan ng tao, iba ang paraan ng Diyos. Okay? Iba ang kaisipan ng tao, iba ang pag-iisip ng Diyos. Siya ay soberano at siya ay kumikilos ayon sa kanyang plano. At sa umagang ito, may kita natin ang 3 katotohanan sa senaryong ito na kung saan dito rin binanggit ni Jesus Christ ang kanyang PIM statement, at ito ay ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Okay? So babaybayan natin yung mga talata, ikot doon yung mensahe natin sa umagang ito. So 3 katotohanan ang makikita natin dito. At ito ay magiging hamon at makakapagpalakas sa ating mga mananampalataya. Una, ang Diyos ay soberano sa mahihirap na sitwasyon na ating nararanasan. Sino dito yung nakakaranas ng mga mahihirap na sitwasyon? Okay, doon may mga mahirap na sitwasyon tayo. Tandaan ninyo, ang Diyos ay soberano sa mahirap na sitwasyon na ating nararanasan. Walang mahirap na sitwasyon na nangyayari sa mga mananampalataya na wala sa kontrol o pahintulot ng Diyos. Okay? Hindi absent ang Diyos kapag tayo maharap sa mahirap na sitwasyon. Hindi ibig sabihin nito na ang Diyos ang may akda ng kasamaan sa moral na kahulugan, kundi ginagamit niya kahit ang mga masasamang pangyayari upang may sakatuparan ang kanyang mabuti at matuwid na layunin. So itong pagkabuhay na muli ni Lazaro ang isa sa napakagandang halimbawa na ang Diyos ay soberano maging sa mga mahihirap na sitwasyon na ating nararanasan. Tandaan natin mga kapatid, laging may layunin ang Diyos. Ano man ang kinakaharap mo ngayon, itatak mo sa isip mo, laging may purpose ang Diyos. Lagi siyang may layunin. Okay, 2 katotohanan na makikita natin dito. Sa letter A, ang layunin ng mahihirap na sitwasyon ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Ang layunin ng mga mahihirap na sitwasyon ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Makikita natin na si Lazaro ay nagkaroon ng karamdaman. Alam nyo, ito ay bahagi ng mga mahirap na sitwasyon. Ito ay bahagi ng mga pagdurusa ng mga tao sa mundong ito. At alam nyo kung bakit natin nararanasan yan? Bakit? Dahil sa kasalanan. Yan ang bunga ng kasalanan.
At nakita natin ang katotohanan na si Lazaro ay namatay dito sa chapter na ito. Namatay si Lazaro dahil sa karamdaman na ito at nagdulot ito ng paghihinagpis sa kanyang mga kapatid. Sino ba naman ang matutuwa na namatayan ka? Okay? Ito ay isang mahirap na sitwasyon para sa kanila. Pero nangyari ito para maluwalhati ang Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa verse 4, sabi niya, nandiyan ba? Okay, sabi, ang sakit na ito ay hindi tutungo sa kamatayan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, mahirap yung situation ni Lazaro. Pero yung sakit na yon, sabi ni Jesus, hindi yung tutungo sa kamatayan, kundi sa kaluwalhatian ng Diyos. May layunin kung bakit nagkasakit si Lazaro. Bagamat hindi natin to lubos na nauunawaan. May mga bagay sa mundo na hindi natin lubos na mauunawaan. Pero lagi nating tandaan, may purpose ang Diyos. Even hindi natin nauunawaan. Nagtatanong tayo, Lord, bakit nangyayari ito? Pero lagi mong tandaan, may purpose ang Diyos. Kahit hindi mo nauunawaan ang lahat ng bagay. Lagi niyang kontrol ang bawat sitwasyon. Hindi sinabi ni Jesus na hindi mamamatay si Lazaro. Nung sabihin niyang hindi to tutungo sa kamatayan. Ang ibig sabihin dito ni Jesus Christ, ang kamatayan ay hindi huling salita sa buhay ni Lazaro. Sa sitwasyon niya na yon. Ang sakit na ito ay magiging daan upang maipakita ang kaluwalhatian ng Diyos at may pahayag ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Sa paanong paraan? Muling mabubuhay si Lazaro. Sino ang may kakayanang bumuhay? Ang tao ba? No. Hindi nga natin hawak yung buhay natin eh. Ang Diyos ang may kakayanang bumuhay ng isang tao. Mga kapatid, hindi nangangahulugan na ang Diyos ang may gawa ng ating mahirap na sitwasyon para maluwalhati lamang siya. Ang sabihin, sige, gagawan ko to ng mahirap na sitwasyon para maluwalhati ako. No. Ito ay pinapahintulutan ng Diyos, yung mga mahirap na sitwasyon. At alam nyo, sa panahon na tayo ay umaharap sa mga mahirap na sitwasyon, kumikilos siya upang tayo ay tulungan. Amen? Kumikilos siya upang tayo ay aliwin. Kumikilos siya upang tayo ay pagtugumpayin. Sa pamamagitan nito ay naluluwalhati ang kanyang banal na pangalan. Amen? Kaya sa mahirap na sitwasyon, tandaan natin, kontrolado yan ng Diyos. Hindi mo man kontrol ang sitwasyon, kontrol yan ng Diyos. Di ba may mga panahon na talagang napakahirap ng buhay natin dahil sa mga sitwasyon na kinakaharap natin. Pero sa kahulian, anong nasasabi natin? Thank you, Lord. Sino na nakapagsalita na no? Dumaan ka sa mahirap na sitwasyon, tapos at the end of the day, sasabihin mo, thank you, Lord. Praise God. Pinupuri kita, Panginoon. Bakit mo nasasabi yon? Nasasabi natin yon dahil naranasan natin ang kanyang biyaya sa gitna ng mahirap na sitwasyon. At dahil dito, naluluwalhati natin ang pangalan ng Panginoon. Amen? Amen. So, di ba si Job, ang naranasan niya, di ba ang hirap ng sitwasyon niya? Yung iba, binabasa lang yung unang mga chapter ng Job. No? Tapos binabasa lang din yung huli. Pero yung gitna, no? Nandun yung pagkilos ng Panginoon. At makikita natin, pinapakilala ng Diyos na siya ay sovereign, na kailangan ni Job magtiwala sa Kanya. At sa kahulian, ano nangyari kay Job? 'Di ba? Doble pa yung naranasan ni Job. At kinilala niya na ang lahat ng bagay ay mula sa Panginoon. Sa letter B, ang mahirap na sitwasyon ng mga mananampalataya ay may banal na layunin. Okay? Yung mahirap na sitwasyon mo, may banal na layunin yan. Hindi para pahirapan ka, hindi para saktan ka, hindi para magdusa ka. Okay? Ang mga pagsubok, karamdaman, kawalan, at mga kapighatian ay hindi nangyayari ng walang dahilan. Isa sa pinaka-paborito kong verse, ang Roma 8 verse 28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Ano sabi? Sa lahat ng bagay. Kahit mahirap, gumagawa ang Diyos. Naniniwala tayo na ang Diyos ay may ganap na kontrol sa lahat ng bagay. Naniniwala tayo na siya ay sovereign.
Walang nangyayari sa buhay ng kanyang mga anak na wala sa kanyang soberanong kalooban. May kita natin ito sa magkakapatid. Nung may sakit ang kanilang kapatid na si Lazaro, anong nangyari sa kanila? Tumangis sila. Kaya gusto nila papuntahin si Jesus Christ para pagalingin ang kanilang kapatid. Nung namatay si Lazaro, anong nangyari sa kanila? Tumangis din sila. Mahirap ba tong sitwasyon? Mahirap. Tama? May sakit nga lang, ang hirap na ng sitwasyon eh. Nawalan ka pa ng kapatid. Pero alam niyo mga kapatid, may banal na layunin ng Panginoon. At ang banal na layunin ng Lord ay para sa kanilang ikabubuti. Hindi lamang dahil muling mabubuhay si Lazaro, hindi lamang tungkol sa physical, kundi maging sa kanilang spiritual na siyang pinakamahalaga. Tandaan natin, sa bawat nangyayari sa ating mga buhay, hindi lang yan nakapatungkol sa physical natin. Halimbawa, sa panahon na ikaw may karamdaman, ang nais ng Lord hindi lang yung kagalingang physical na maranasan natin, kundi higit sa lahat yung spiritual life natin, yung faith natin. Yan yung pinakamahalaga sa lahat. Kaya mag-focus kayo sa faith, mag-focus tayo sa spiritual. Hindi, yes, mahalaga yung physical, pero ang pinakamahalaga is yung spiritual na kalagayan natin. No? Kaya mga kapatid, ano man ang ating pinagdaraan ng bagay at tayo ay nahihirapan sa sitwasyon sa kasalukuyan, tandaan natin na soberano ang Diyos at siya ay may banal na layunin para sa atin. No? Katulad na lamang ng sa magkakapatid, naluwalhati ang Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. 'Di ba yung sa introduction natin, 'di ba, yung isa nawalan ng anak, yung isa delikado yung kalagayan ng anak. Pero anong nakita natin doon? Yung faith nila sa Panginoon. Naluwalhati ba ang Diyos? Naluwalhati siya. Dahil tumatag pa yung kanilang pananampalataya. Mas lalo silang nagtitiwala sa Panginoon. Mas kinikilala nila ang Diyos, ang may kontrol ng lahat ng bagay. Gaya ng sabi ko kanina, bagamat hindi natin lubos na unawaan ng mga nangyayari, ngunit panghawakan natin na ang Diyos ay soberano sa mga may hirap na sitwasyon na ating nararanasan. May layunin ito lagi. Ito'y para sa kanyang kaluwalhatian at lagi mong isipin, ito'y para sa ating ikabubuti. Alam niyo yung paa ko na maliit lang na sugat, tas butlig lang, umabot ng 2 weeks yung tagal, ng hirap makalakad, na pag naglalakad ako dito, isang paa, tumatalon-talon. Sobrang sakit niya kapag alam ninyo, bagamat ang hirap noon, di ba? Yung magpe-preach ka, nakapatong, tatanggalin mo yung sapatos mo at medyas mo. Ang hirap noon. Pero alam ninyo, sa prayer namin mag-asawa, ang laging kinikilala namin na sovereign ng Lord. At meron siyang layunin. Sabi nga namin siguro kung di ako nagkasugat, di namin malaman na mataas na pala yung sugar ko, na kailangan kong kumil, na kailangan kong magbawas. Kailangan kong ingatan pa ang aking sarili. So, merong magandang purpose ang Lord at hindi yung yung kagalingan. Actually ngayon may problem pa rin. Pero hindi doon yung focus namin, kundi ang focus namin is yung spiritual life namin. The more na nararanasan ko to, the more na nananalangin kami sa Panginoon. Mas nagiging closer kami sa Lord. May layunin lagi ang Lord. Yung lagi yung tingnan natin. At syempre ang Diyos, pinapagaling niya tayo. Tinutugon niya yung ating mga panalangin. Kaya mga kapatid, kapag tayo ay nasa gitna ng mahirap na sitwasyon, hindi tayo tinawag para magreklamo. Lord, bakit ganito? Ba't ganito yung nararanasan ko? Nagsiserve naman ako. Lord, sinisikap ko naman na maglingkod sa iyo. Aba, nagmamataas ka sa Lord. Di mo alam, biyaya yan ng Diyos sa iyo. Hindi tayo tinawag para magreklamo. Tinawag tayo para magtiwala at magpasalamat sa Kanya, sapagkat siya ay gumagawa para sa ating ikabubuti at para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya sa mahirap na sitwasyon, of course, di mo ipagpapasalamat yung mahirap na sitwasyon. Pero ipagpasalamat natin, Lord, salamat dahil lagi kang mabuti kahit nasa mahirap na sitwasyon ako. Amen?
Ganun dapat yung perspective lagi natin. At kapag ganun yung perspective natin, magiging maganda yung kalagayan natin kahit nasa mahirap tayong sitwasyon. Nagiging magaan. No? Ano sabi ng 1 Thessalonians 5:18? No, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo. Okay? So magpasalamat tayo. At kahit yung mga naamoy natin ngayon, mahirap na sitwasyon, pero may plano yan para mag-focus kayo. Number 2, okay? Ang tila pagkaantala ng Diyos ay hindi pagpapabaya, kundi bahagi ng kanyang perpektong plano. Parang tila parang naantala, di ba? Delay. Di ba yung Tagalog ng delay? Antala. Na, tama? Parang may antala. Nais nila Maria at Marta na agad dumating si Jesus. Bakit? Upang pagalingin niya si Lazaro. Dahil naniniwala sila na kayang pagalingin ng Panginoon si Lazaro. Kaya makikita natin, nung dumating ang Panginoong Jesucristo, nung nagkatagpo si Marta at si Jesus Christ, ang sabi sa verse 21, sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay ang kapatid ko. Anong makikita natin dito? Yung faith nila. 'Di ba? Naniniwala sila na papagalingin ni Jesus Christ si Lazaro. Pero sabi nila, Lord, kung nandito ka sana, kung dumating ka lang, buhay sana siya. Pagdating sa verse 32, nung malaman ni Maria na dumating ang Panginoong Hesus, ano sabi niya? Sa verse 32, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Parehas sila nang sinabi sa Panginoon. May kita natin dito yung kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na si Jesus may kakayanan siyang pagalingin ang kanilang kapatid pero hindi kagad siya pumunta. Hindi kagad siya pumunta. Kundi naghintay pa si Jesus Christ ng ilang araw. Kung titignan natin sa human perspective, sa pananaw ng tao, at kung tayo ang nasa kalagayan nila sa panahon na yon, parang na-delay ang Panginoon. Lord, parang bakit delay yung pagpunta mo? Pero mga kapatid, tandaan natin na limitado lamang tayo. At hindi natin lubos na maunawaan ang mga paraan, maging ang oras at gawa ng Panginoon. Kahit ang mga tingin nating delay na tugon ng Panginoon, dito sa text na ating binasa, pero may kita natin na bahagi pala yun ng perpektong plano ng Diyos. Perfect ang Diyos. Kaya yung plan niya, perfect din. Okay? Sa letter A, ang may kita natin dito, ang timing ng Diyos ay laging perpekto. Okay? Mahirap yung Tagalog ng timing, ang oras ng Diyos ay laging perpekto. Pero mas magigets natin, 'di ba, yung timing na timing ka, 'di ba, yung pagdating mo na timing yung dating mo, no? So, ang pagkaantala ni Jesus Christ, alam nyo, hindi ito kakulangan ng pagmamahal. Parang, kaya ba siya nagpa-delay dahil di niya love itong si Lazaro at ang kanyang mga kapatid? Sa katunayan, sabi ni John, iniibig ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na si Maria at si Lazaro. Sa verse 5 makikita natin yan. Iniibig ni Jesus Christ itong mga magkakapatid na to. At makikita rin natin sa verse 35. Okay, sa verse 35, ano ang sabi sa John 11 verse 35? Pinaka maikling verse? Jesus wept. Tumangis si Jesus. Kung di niya mahal si Lazaro, tatangis ba siya? Mahal niya. At sinabi ng mga Hudyo na nakakita, sabi nila, tingnan ninyo kung gaano ang pagmamahal niya kay Lazaro. Nakita nila na mahal ni Jesus si Lazaro, no? Ang katotohanan, yung mga alagad, parang ayaw nila pumunta si Jesus Christ doon sa lugar ni Lazaro. Bakit? Kasi nga, sa panahon na yon, si Jesus Christ balak batuhin ng mga tao.
Kasi si Jesus Christ, inaangkin niya na siya ang pagka-Diyos. Blasphemy yun. Kaya gusto siyang batuhin ng mga tao. Kaya sabi ng mga alagad, Panginoon, Rabbi, di ba, bala ka nilang batuhin doon, ba't ka pupunta roon? Pero anong ginawa ni Jesus? Pumunta pa rin sila. At anong sabi ni Tomas? Tara, mamatay tayo kasama ni Lord. Sabi ni Tomas, kaya niyo bang sabihin yon? Tara, mamatay tayo para sa Panginoon. Ano ba? Kaya ba? Minsan nga, umatid lang ng prayer, di pa makapunta tapos mamatay pa para sa Lord. Di ba? Nasa, Lord, handa ako mamatay para sa'yo. Nag-announce si Pastor, may fellowship tayo. Si Pastor naman nagsabi nun, di si Lord. Gawain nyo ng Lord. No, minsan yung mga Christian, no? No, parang, Lord, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Susunod ako kahit anong mangyari. Tapos absent. Okay? At dahil iniibig, si Jesus Christ, mahal niya yung mga magkakapatid. Okay? At dahil iniibig ni Jesus Christ sa mga magkakapatid, hindi niya sinunod yung gusto nila. Kundi ang gusto ng Ama. Ang gusto ng Ama. Okay? Yun yung ginawa ni Jesus Christ. Kasi kung pupunta agad doon si Jesus Christ, totoo na mapapagaling niya si Lazaro. Pero higit doon yung nais ng Diyos. Okay? Ang kayang gawin ng Diyos ay higit pa sa hinihingi natin. Mga kapatid, tandaan ninyo, ang kayang gawin ng Diyos ay higit pa sa hinihingi natin. Higit pa sa gusto natin. Tandaan natin, perfect lagi ang timing ng Diyos. Hindi siya delay at hindi rin siya advance. Sa human perspective, parang, advance ang blessing ng Lord Pero perfect timing yun ng Lord para ibigay sa iyo yung blessing. Okay? May ibang plano ang Diyos. At isa sa katuparan niya ito, kahit taliwas ito sa panahon na nais mo. Ito yung time na gusto mo, pero iba yung time na gusto ng Lord. Okay? Kaya huwag kang mainip. Huwag kang mainip. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil ang timing ng Panginoon ay laging tama at tiyak na magdudulot ng kabutihan para sa atin. Kaya lahat ng bagay, tandaan natin, laging may right time ang Lord. Amen? May right time lagi ang Lord. Kaya kung ikaw ay may pinapanalangin sa Panginoon at ang layunin nito ay para sa kabutihan mo, para sa ikaluluwalhati ng Panginoon, ngunit parang kahit ang tagal ng prayer mo ay wala pa rin, kapatid, magpatuloy ka sa panalangin. Okay? Tinuturuan ka ng Lord na manalangin sa Kanya. Dahil kung kalooban ng Diyos na ibigay sa iyo yan, ibibigay niya yan sa iyo in right time, in perfect time. Yung panahon na handa ka na. Okay? Kapag hindi mo pa kailangan, hindi bibigay ng Diyos. Pero kapag talagang kailangan mo na, makikita natin ang pagkilos ng Diyos at ito ay ibibigay niya ayon sa kanyang tamang panahon, alinsunod sa kanyang perpektong plano, alinsunod sa kanyang kalooban. Kapag kalooban ng Lord, bibigay niya yan in the right time. At yun dapat yung pinapanalangin natin. Kaya may narinig tayo, di ba, mga Christian na sinasabi, grabe, perfect timing talaga ang Lord. Na-experience niya na yun? Na-experience niya na? Yung nasasabi niyang perfect timing ang Lord. Di ba? Lagi siyang perfect timing. Letter B. Ang layunin ng pagkaantala, ng tila pagkaantala, ay upang manampalataya ang mga alagad, ang mga magkakapatid, at ang mga Hudyo. Yan yung layunin. Okay? May layunin. Bakit si Jesus Christ nagpa-delay? Bakit 2 araw pa siya bago pumunta, hindi kaagad siya pumunta? Gaya ng sabi ko kanina, laging may purpose ang Panginoon. Ang sabi sa verse 15, yan, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay, ano daw?
Kinagagalak ni Jesus Christ na wala siya roon, na nag-delay siya, namatay si Lazaro. Para upang ano? Upang sila'y sumampalataya. Yung pala yung purpose ng ating Panginoon dahil makikita nila yung gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 27, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, so si Marta, sumampalataya siya sa Panginoon. Bagamat hindi pa binubuhay ng Panginoong Jesucristo si Lazaro sa panahong to. Pero sinabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sumasampalataya ka ba? No? Mga kapatid, ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa nakikita, kundi nakasentro sa Panginoong Jesucristo. Yun yung faith. Sinabi ni Jesus Christ, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Yung mga sumasampalataya sa akin, hindi kailan mamamatay. Naniniwala ka ba rito? Ang sabi ni Maria, opo, naniniwala ako. Kahit hindi niya pa nakikita. Hindi siya naniniwala dahil nakita niya na. Naniniwala siya dahil si Kristo ang nagsabi. Nanampalataya siya sa ating Panginoong Jesucristo. In verse 45, 1, 2, 3, go. Okay. So, nung muling nabuhay si Lazaro, nakita ito ng maraming mga Hudyo. Anong naging tugon nila? Sumampalataya sila sa Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kaya pala nag-delay ang Panginoon sa pagpunta dahil meron siyang higit na gagawin kaysa sa kanilang hinihiling. At meron pang higit na mangyayari, hindi lamang ang pagpapagaling kay Lazaro, kundi upang muling buhayin si Lazaro, upang sumampalataya ang mga alagad, upang sumampalataya si Marta, maging yung kanyang mga kapatid, at upang sumampalataya ang mga Hudyo na nakasaksi sa himala na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, ang nais ng tao ay pansamantala, ngunit ang nais ng Diyos ay pangwalang hanggan. Amen? Ang nais ng tao ay simpleng bagay, ngunit ang nais ng Diyos ay dakilang bagay. Higit ang plano ng Diyos sa plano ng tao. At kahit ang mga disappointment dahil sa pagkaantala, nasa ilalim ng perpektong plano ng Diyos. Kaya higit yung gagawin ng Diyos. Marami tayo mga panalangin. Kung meron kang panalangin na tila hindi pa sinasagot, okay? Pero tandaan ninyo mga kapatid, kadalasan hindi agad sumasagot ang Diyos at hindi dahil tumatanggi siya, kundi kadalasan hinahanda tayo sa higit na mabuting tugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Dahil merong higit na mabuting tugon ng Lord sa mga prayers natin. Meron din mga sitwasyon sa ating mga buhay na hindi natin nauunawaan. Mga kahirapan, karamdaman, mga kaguluhan. Madalas pinangyayari ito ng Lord upang sumampalataya tayo sa Kanya. Upang lumalim pa ang faith natin. Upang lumago pa tayo sa pananampalataya sa Kanya. Yan yung purpose ng Lord. Kaya kung ikaw ay maharap sa mahirap na sitwasyon, tandaan mo ang nais ng Lord, lumago ka sa pananampalataya. Lumalim ka sa pananampalataya. Yan yung nais ng Diyos. Number 3, eto na, si Kristo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Okay? Na magkatagpo na si Marta at si Jesus Christ, ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, kung narito ka, hindi sana namatay ang kapatid ko. Alam nyo, ito ay salita ng pananampalataya. Kung saan alam ni Marta na kayang pagalingin ng Panginoon si Lazaro sa kanyang karamdaman. In verse 22, nandyan ba? And sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. Hindi umaasa si Marta na muling bubuhay ni Jesus Christ si Lazaro. Okay? Lalo pat 4 na araw ng patay. Nung
sinabi nga ni Jesus, nabubuhay niya si Lazarus, sabi ni Martha, Lord, 4 days na siyang patay. Nangangamoy na siya. Hindi na umaasa si Martha. Pero, may kita natin dito yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Lord, even now, kahit ngayon, kahit ganito yung sitwasyon, naniniwala ako na anuman ang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo. Tayo ba? Ganito ba tayo? Lord, kahit ngayon, ganito ang sitwasyon ko, nagtitiwala ako na may gagawin ka. Ganun ba yung prayer natin? Lord, kahit ngayon, ganito ang kalagayan ko. Lord, kahit ngayon, ganito yung nangyayari. Lord, kahit ngayon, ganito ang sitwasyon. Alam ko, may gagawin ka. Dapat ganun yung prayer natin. Ganun yung faith natin. May kita natin dito yung faith ni Martha na magandang halimbawa para sa mga mananampalataya. Kaya sabi ng Panginoong Hesus kay Martha, muling mabubuhay ang iyong mga kapatid. Iyong kapatid. Isa lang pala yung namatay. Si Lazaro lang. Muling mabubuhay ang iyong kapatid. Alam nyo, ito talaga ang plan ni Jesus Christ. Yung muling buhayin si Lazaro. Hindi lang pagalingin, kundi muling buhayin si Lazaro. Kaya siya nag-delay sa pagpunta dahil gagawa siya ng himala na maluluwalhati siya. Okay? Ang sagot ni Martha, sabi ni Martha, alam kong siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. So, naniniwala si Martha na merong muling pagkabuhay. Ang inisip ni Martha, nang sabihin ni Jesus Christ na muling mabubuhay ang iyong kapatid, iniisip niya, sinasabi ni Jesus Christ, si Lazaro muling mabubuhay sa muling pagkabuhay. Pero mga kapatid, ang tinutukoy dito ni Jesus Christ na muling mabubuhay si Lazaro ay sa panahon na yon. Kaya si Lazaro, di ba, namatay siya, nabuhay ulit, namatay ulit, tapos mabubuhay siya ulit sa huling araw, no? Grabe to si Lazaro, no? Grabe yung may dapat halimbawa, 'di ba, may di ba sinasabi minsan ng iba na may sa pusa yan, no? Kasi yung pusa daw siya nabuhay. Tayong mga mananampalataya, may sa Lazaro. No? Pag gumaling sa kanila, grabe na yung yung muntik na siya mamatay dati, may sa Lazaro yan. Ang pangit mag-joke ng mga pastor, no? Kaya ang sagot sa kanya ng Panginoon, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat sila'y mamatay, ay mabubuhay. Okay? At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. So dito na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang ikalima sa kanyang I am statements na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang pahayag na ito ay kaaliwan sa mga mananampalataya ng Panginoon kung saan ang kamatayan ay hindi ang huling bagay sa buhay ng mga mananampalataya sapagkat mayroong muling pagkabuhay. Mayroong muling pagkabuhay. Sa letter A, si Kristo ang pinagmumulan ng muling pagkabuhay. Sabi niya, verse 25a, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sabi ng isang article, nang sabihin ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, inaangkin niya na siya ang pinagmumulan ng dalawa. Yung resurrection at ang life, si Jesus Christ, yung pinagmumulan nito. Walang muling pagkabuhay maliban kay Kristo. Kung wala kay Kristo, walang muling pagkabuhay. At walang buhay na walang hanggan maliban kay Kristo. Higit pa rito, ipinahayag din ni Jesus ang kanyang banal na kalikasan. Siya ay Diyos. Hindi lamang siya nagbibigay ng buhay, siya mismo ang buhay. Si Jesus ang buhay. Kaya't walang ganap na kapangyarihan ng kamatayan laban sa kanya. Ibinibigay ni Jesus ang spiritual na buhay na ito sa mga sumasampalataya sa kanya upang makabahagi sila sa kanyang tagumpay laban sa kamatayan. Ang mga mananampalataya kay Jesucristo ay makakaranas ng muling pagkabuhay sapagkat taglay ang buhay na ibinigay ni Jesus, imposibleng madaig sila ng kamatayan. Okay?
So, sa pamagitan ng mga salitang ito, ay sinasabi ng Panginoon na siya yung pinagmumula ng spiritual at physical na buhay. Okay? At maging ang kamatayan, nasa ilalim yan ng authority ni Jesus Christ. Dahil siya ay muling pagkabuhay at siya ay nagbibigay buhay, mahirap ba para sa kanya na buhayin si Lazaro? Hindi. Hindi mahirap. At yun ang kanyang ginawa. Pinatunayan niya na siya ang muling pagkabuhay sa harapan ni Marta, ng mga alagad at ng mga Hudyo sa pamamagitan ng kanyang muling pagbuhay kay Lazaro. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay at ang buhay na walang hanggan ay masusumpungan lamang natin sa ating Panginoong Hesukristo. At kung bakit ka ngayon buhay, yan ay dahil sa Panginoong Hesukristo. Yung buhay na yan dahil yan kay Jesus Christ. Kaya ang mga apostol, nag-alay sila ng kanilang buhay alang-alang sa Panginoon sapagkat kanilang nauunawaan na ang kanilang pinaglilingkuran ay pinagmumulan ng muling pagkabuhay at buhay. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Lazaro. And letter B, ang mananampalataya ay may katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ang sabi sa 25B sa MBB, ang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Mabubuhay. Madalawa yan. Nadoble ko lang. So, ang kamatayan para sa mga mananampalataya ay hindi katapusan, kundi pagpasok sa walang hanggang pakikisama sa Diyos. Sa huling araw, ang katawan natin at ang kaluluwa natin ay pagsasamahin muli sa maluwalhating pagkabuhay na muli. Magsasama ulit. Meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Yes, mamamatay tayo sa mundong ito. Lahat tayo mamamatay. Kung hindi pa dumating ang Panginoong Hesukristo, lahat tayo mawawala sa mundong ito. Pero hindi tayo mananatiling patay dahil tayo ay muling bubuhayin. At ang pangakong ito ay para lamang sa mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Matapos ipakilala ni Jesus Christ ang kanyang sarili bilang muling pagkabuhay at ang buhay, tinanong niya si Marta. Anong tinanong ni Jesus Christ kay Marta? Tingnan ninyo ang Bible ninyo. Anong tinanong ni Jesus Christ kay Marta after niya sabihin yon? Ano? Anong tanong ni Marta? Anong tanong ni Jesus Christ kay Marta? Ano? Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Pinaniniwalaan mo ba ang sinasabi ko? Sumasampalataya ka ba sa sinabi ko? Mga kapatid, nawa maging katulad tayo ni Marta na ang sagot niya, Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na paparito sa sanlibutan. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, nawa ito ay iyong maging tugon. At kung ikaw ay na kay Kristo, panghawakan mo ito. Panghawakan mo ang pangako na ito ng ating Panginoon. So, sa kwento ni Lazaro, sa muling pagbuhay kay Lazaro, nakita natin ang tatlong dakilang katotohanan. Una, ang Diyos ay soberano maging sa may hirap na sitwasyon na ating nararanasan. Pangalawa, ang mga tila pagkaantala ng Diyos ay bahagi ng kanyang perpektong plano. At pangatlo, si Jesucristo lamang ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kaya mga kapatid, anuman ang ating pinagdaraanan ngayon, tayo ay tinatawag na magpasalamat sa Diyos, magpatuloy sa pananalangin, magtiwala sa kanyang soberanong kalooban, sumampalataya tayo kay Kristo. Manampalataya tayo kay Kristo. Panghawakan natin ang mga pangako ni Kristo. At kung ikaw ay wala pang faith kay Jesus Christ, sumampalataya ka kay Jesus Christ bilang tagapagligtas. Sapagkat si Kristo ang muling pagkabuhay at ang buhay, at ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay may katiyakan ng buhay
na walang hanggan. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napag-aralan. Tunay nga po, Lord, na meron kang banal na layunin sa lahat ng nangyari sa amin. At ito po ay para sa iyong kalwalatian at para sa ikabubuti namin, Panginoon. Lord, sa mga mahirap na sitwasyon na aming nararanasan, Panginoon, nawa ang maging tugon namin ay hindi pagrereklamo, kundi pagtitiwala at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ikaw ang soberanong Diyos na kumikilos sa lahat ng panahon. Lord, salamat Panginoon dahil meron kang perfect timing sa aming mga buhay. Minsan Lord, naiinip kami. Minsan Panginoon, hindi namin na uunawaan ng lubos kung bakit may mga prayers kami na matagal, kung bakit may mga prayers kami Lord na parang hindi sinasagot. Pero alam namin Lord na kung ito ay kalooban mo, ibibigay mo ito Diyos ayon sa itinakdang panahon mo. At meron kang plano Panginoon na ang plano mo Lord ay lumago pa ang aming pananampalataya sa iyo. Magtiwala kami sa iyo. Panghawakan namin ang iyong mga salita at salamat dahil ang aming Panginoong Jesucristo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Kaya kami nabubuhay ngayon dahil kay Jesus Christ. Kaya kami ay may buhay na walang hanggan dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Kaya kami may katiyakan na kami ay muling bubuhayin dahil sa aming Panginoong Jesucristo. At salamat po dahil ang kamatayan ay walang kapangyarihan sa aming Panginoong Jesucristo. At ang kamatayan, bagamat sa panahon namin na ito, meron siyang kapangyarihan sa amin, ngunit ang magagawa niya lamang sa amin, Panginoon, ay ang dalhin kami, O Diyos, sa walang hanggang pakikisama sa iyo. Kaya Lord, salamat sa iyong mga salita at dalangin ko po, panghawakan namin ito, Panginoon. Alam ko, Diyos, na maraming mga mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan ng aking mga kapatid. Lord, dalangin ko, panghawakan nila ito at sila'y lubos na magtiwala sa iyo. Salamat po, sa iyo po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Purihin ka sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.